Paulo Jesus, inaaresto ka namin sa salang palasay sa pagpatay sa sarili mong ama. Although may nasabi si Mang Jose sa akin na mukha daw papatayin siya ng sarili niyang anak. I just want that at the end of this, Pepe will be hated by everyone. Ang nanay niya, ng kapatid niya. And of course, Sari. Especially Sari. Ikaw lang hindi ka makalaw! Saan bumalik dito? Mr. Stanislao, we have a warrant for your arrest. May kaso ka. You're running a white slavery ring. Che, wala akong white slavery ring. Yan, check kwang yan. Ang may kagagawa nito. Ginagantihan niya ako eh. Sorry na, sumama ka sa akin. Sandali! Hindi ako naniniwalang magagawa ni Pepe. Let our justice system prove his innocence. Pero kung guilty siya, magpasalamat na lang tayo na nangyari to bago ka pa niya nabolan ng tuluyan. Hindi ako naniniwala na magagawa ng kapatid mo yun sa papa mo. Tignan mo ang ebidensya. May nakakita kay Pepe na nag-aaway sila ni Papa. At may nakuhang damit at sapatos ni Pepe na may dugo ni Papa. Isa pa nga, pana ni Pepe ang ginamit. Ano plano mo sa defense ko? Piplead ka ng guilty or honor? Para simple lang. Wala nang mahabang litigation. Hindi ako pumatay sa Papa ko. Ano tong papel na to? Yan, resibo. Isa yan sa mga bagay na nakita sa bulsa ng biktima nung araw na pinatay mo siya. Colonel, pag-usapan na natin to. Bossing, Pepe. Bossing. O bossing, hindi kayo talaga dapat magtagal dito eh. Dahil kung sakaling si Wilson siya nga dahilan kung bakit kayo nandito, sigurado may makakilala diyan sa loob dito. Masyado ka naman atang harsh kay Dean. Alam kong natutuwa siya sa mga nangyari kay Pepe. Well, I can't blame you. Alam mo namang forever nang in love sa'yo yan si Dean. Sigurado ba magpiprint ng guilty ang kliyente mo? Kailangan ko nga kausapin uli. Kung matigas ang ulo. Hindi ko matakot ng death penalty. Papagawa mo ng paraan. Pahabayan pa natin to pag hindi pumayag yan. Sige, sige. Pul pala talaga itong abogado mo to eh. Ano? Walang kwenta! Kurap! Nay, kailangan ko ba... Ate, pwede pong makigamit ng van? Ay, nire-renovate yung powder room. So may guest room na lang sa may taas. Agad ka doon, yung unang pinto po sa may kanan. Sige, thank you. Papi, sir. Sige. Uy, ano yan? Please mo na dyan. Tawagin mo na si Dean. Ma'am. Kaloy. Judy, pasensya na. Hinahanda na yung mesa. Sorry po. Akala ko kasi guest room po yan eh. Magbabanyo po sana ako eh. Hoy, ipan mo ako eh. Excuse me? Bakit naman kita sisilipan? Tsaka may makikita ba ako? I was joking. Chill. Andun lang yung guest room. Kaloy, nabanggit pala sa akin ni Mang Jose na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho. Opo, sir. Nagsarado na kasi yung kumpanyang pinapasukan ko. Nasa graphics department ako. 10 taon din po yun. Email mo sa akin resume mo. I'll make sure that there's an opening for you. Talaga po, sir? Matagal na itong nabanggit ni Mang Jose. Pero may... hindi, ang gusto niya kasi mangyari, makaharap ka sana ng trabaho sa iba bago ka niya ipasok sa opisina. Salamat po. Alam mo, mabuting tao talaga si Jose. Kaya nakakalungkot na ginawa ito ni Pepe. Judy? Ha? Hindi. Hindi ang anak ko ang pumatay sa asawa ko. Judy, nandiyan na lahat ng ebidensya. Hindi ka naniniwala sa mga ebidensya? Hindi. Bakit ano akala mo sa akin, Bobo? Iniinsulto mo ba ako? Iniisip mo ba na pinaniniwalaan ko ang ebidensya laban sa aking anak na siya nga ang pumatay kay Jose? Ma. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na umuwi. Excuse me. Nagpapako ka ba? Excuse me. Bakit pa, Nanay? Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Sige na. Ma'am. Sir. Pasensya na. Ano ba? Don't mind us. Pagod lang yung nanay mo, sigurado ako. Pasensya na. Okay na rin ako. Malakas
Malakas ang pang-amoy ni Judy, ha? And now you're offering Kaloy a job. What's that all about? Keep your enemies closer? Is that the idea? May kadena sila. Sa leeg, parang aso. Diba? That's the idea. You think it's a good idea na nakikita ka doon sa hearing ng Pepe na yun? Hindi naman ako nagpapaalam sa'yo, ah. Kung ayaw mong isipin yung magiging epekto nito sa career mo or sa advocacies mo, sana isipin mo naman yung sa akin, di ba? I'm a police officer. Tapos yung kapatid ko, makikita kasamang kriminal na yun. I think you of all people should know na inosente ang isang tao until proven guilty. Ma'am, ano to? Hayaan mo na lang to? Daniel, parang hindi mo naman ako kilala. You know, I've always allowed the both of you to follow your hearts. Ngayon, kung naniniwala siyang inosente si Pepe, then that's her call. But ma'am... Kung hindi ka naman naniniwala, then that's your judgment. All I can do now is to wait for the courts to decide kung sino sa inyong dalawa ang tama. Criminal case docket number 2016-777. People of the Philippines versus Jose Paulo de Jesus. The Honorable Judge Romulo Esguera, presiding. Tumayo po tayong lahat. Everybody, please sit down. Arraignment lang ito ngayon. Mr. De Jesus, please stand up. Mr. De Jesus, alam mo naman kung anong kasong ipinapato sa iyo ngayong araw na ito. Yes, Your Honor. Pero, bago po ako magbigay ng aking plea, request ko po sana kung po pwedeng matanggal po itong abogado na inassign sa akin ng Office of the Public Defender. Bakit, Mr. De Jesus? Hindi mo ba nagugustuhan ng representasyon na ibinibigay ng abogado mo? With all due respect, Your Honor, and with all due respect sa mga abogado ng Office of the Public Defender, ito pong abogado ay na-inassign sa akin. Narinig ko at nakita ko nakikipagkonsabahan diyan kay Piskal Abad. Your Honor, I am offended by the accusations. Mr. De Jesus should know na normal sa prosecution at depensa ang magkaroon ng plea bargaining. Attorney Apostol, what's wrong? May stroke ka ba? Your Honor, inosente po ako sa ibinibintang nila sa akin. Ang gusto po nitong abogadong pulpul na to ay mag-plea ako ng guilty para lang mapadali yung trabaho niya. Attorney Apostol, what's wrong? Kailangan mo ba nang ipadala ka na sa ospital? Officers, pakisamahan nyo nga si Attorney Apostol sa ospital. Ma'am, hatid ko lang po sa conference room, sis. Sige po, sir. Sunod na lang po kayo sa kanya. Sige po. Hindi to pwede. I need you to deal with this. Can you fix it? Yes. Kaloy, kamusta? Okay naman, sir. Doon tayo sa opisina ko. Kamusta yung orientation? Okay naman, sir. Your Honor, in the absence of a defense lawyer for Mr. De Jesus, we ask a postponement of this arraignment. Your Honor, may I speak? Yes, go ahead, Mr. De Jesus. Hindi na ako kailangan i-postpone ng arraignment. Gusto ko po sanang i-represent ang aking sarili sa kasong ito. May I remind you, Mr. De Jesus, that this is a very serious case. Nagbibiro ka ba? Hindi ho. Hindi naman po sa nagmamayabang, pero kapapasa ko lang po ng bar. Well, congratulations, Mr. De Jesus. But this is hardly the time para pagpraktisan mo ang pagiging abogado mo.
Una sa lahat, wala kang experience sa criminal law at sinusugal mo ang buhay mo sa kasong ito. Alam ko po, Your Honor. Pero sa pagkakataong ito, wala na po akong iba pwedeng pagkatiwalaan kundi ang sarili ko. Patilang tao. Attorney Abad? I have no problem with the accused representing himself, Your Honor. In fact, the people request to expedite the litigation of this case as soon as possible. Very well then. In the case of parricide against the accused, Mr. De Jesus, how do you plead? Not guilty, Your Honor. Sigurado ka ba na kaya mong depensahan ng sarili mo? Kasi nag-aalok naman si Sari ng abogado. Ang pet-pet niya, Ate Sari, no? Love na love ka talaga niya. Anak, ang kaso ng Tito Pepe mo pinag-uusapan natin. Gusto ko lang naman po, Nainay, na ma-inspire si Tito Pepe para po manalo po siya sa kaso niya. Ma, isa kasi sa matitibay na bala ng prosecution ay yung testimony ni Aling Adelita na sinasabi niya na nung bandang alas 8, makita niyang pumasok kami ni Papa sa loob ng bahay pagkatapos namin mag-away. At ang dinidiin nila ako nakapatay kay Papa sa loob ng bahay. So, ibig sabihin, hindi dapat nakalabas si Papa sa bahay. Kaya nga sinasabi nila, Maggie, di ba, na hindi naman daw nakapasok ang papa mo. Kung totoo man yan, wala dapat to. Sa bulsa ni Papa nung araw namatay siya. Ano to? Resibo. Bumili siya ng juice at ng pandesal. Same day. Alam ko tong bakery na to, ito yung paborito ni Taytay sa Quiapo. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo yung oras. May oras, 9:01 a.m. Parehong petsa. Ibig sabihin, parehong petsa nung araw nung namatay siya. Gets ko na. Kailangan natin makukuha ng testigo na nakakita kay Taytay ng mga oras na yun, na nagpapatunay na buhay siya ng mga oras na yun, para mapatunayan na nagsisinungaling sila Kapitana. Sorry. Huwag po kayo mag-alala, Tito. Tutulungan po kita. Promise, maghahanap po tayo ng testigo. Kumain ka na. Di ba? Marami akong dalang pagkain, pero kapag ka meron kang gustong ipaluto, sabihin mo lang sa akin, ha? Yes, ma'am. Pagluluto kita. Ito gusto ko. Kayo, tapos na kayo. Tapos na po. Sir? Sir, ito na po yung graphics na pinagawa niyo. Wala na yan. I miss your dad. Siya kasi usually nagdadala ng pagkain ko sa akin eh. Kamusta na kayo? Your family, are you coping? Ngayon pa lang ako nagsisink in, sir. Na wala na si Papa. Nagkakaroon pa nga ako kami ng problema sa bahay ngayon eh. Bakit? Si Mama eh. Ayaw maniwala na si Pepe ang pumatay kay Papa. Ayoko sana manggaling sa akin to. Siyempre, ayoko naman makigulo dun sa mga problema niyo sa pamilya at problema niya yun eh. But, Mang Jose, naging ama siya sa akin. He really was a father to me. So, anyway, bago namatay ang papa niyo, may nasabi siya sa akin tungkol kay Pepe na gusto nga niyang paalisin sa bahay. Kasi nga, wala na siya ibang dala kundi gulo. At ito nga apparently nasasangkot pa siya sa mga criminal activities ng boss niya. Boss? Boss Armando niya? Yung boss Armando niya. Nakasama niya ngayon sa preso. Arrested for white slavery.
Itong si Pepe nakabasa nga sa bar, sino ba yung nagpaaral sa kanya? I'm sure naisip na rin ng papa niya na gagamitin ni Pepe ang pagka-abogado niya sa mga criminal activities ng boss niya. Kasi alam nilang inaabogado mo sarili mo, kaya binibilis na nila ang schedule ng hearing. Sa gayoy, mahirap kang magprepara. Ikaw na bahala dyan, Pepe. Kunyemas. Ano ang problema? Di ikaw sadya namin. Pero kung gusto mo sumama, wala namang problema. Suabe. Suabe, ha? Gusto mo pala, ha? Ay, pupunta, ha? Anong pinangako sa inyo ng ungas na to para iharas ako? Hoy! Ako magbabayad ako. Doble! Hayaan mo ako, Pepe. Hayaan mo ako. Hayaan mo ako. Hayaan mo ako. O ano? Titingin-tingin pa kayo. Ano? Ako nakikipagnegosasyon sa inyo. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kanino kayo sasama? Sa ungas na to? O sa akin? Ano? 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 Papeles ko. Bossing, teka lang. Sige, sige. Sa tenga, matuliti ako dyan. Dito lang. Para sa'yo, Taytay. Ma, nakuha ko na yung cheque ng life insurance ni Papa mula sa opisina nila, Sir Dean. Bukas ko na nadideposito sa account mo. Cynthia, bukas ikaw ang mamalengke, ha? At pupunta ako sa hearing ni Pepe. Ay, opo. Ma, kailangan mo talagang pumunta doon? Baka ma-stress ka lang doon. Hindi ka pa nga nakaka-recover sa pagkapatay ni Papa eh. Samahan ko na lang kaya kayo, Nainay. Tapos punta ulit tayo ng Quiapo. Baka sakaling may makita na tayong testigo na nakakita kay Taytay. Hoy, Lizzie. Tigilan mo yung kalokohan na yan, ha? Papasok ka bukas. Sweetie, kalokohan, Kaloy? Kalokohan ba yung umanap ng pruweba? Na mali ang sinasabi ng Adelita na yan? Mas kumakampi ka pa ba sa kanila kaysa sa sarili mong kapatid? Kaloy! May pruweba ang Tito Pepe mo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi kumakampi ang tatay mo sa atin. Kaloy! Kaloy! Uy, ba't kasi hindi mo sabihin na kay Mama kung ano yung nalaman mo kay Sir Dean? Para ano pa? Hindi rin naman niya ako paniniwalaan eh. Alam ko nahihirapan siya. Dahil asawa at anak niya nawala sa kanya. Paboritong anak pa. Ayoko nang pabigitin ng loob ni Mama. Kaloy, pumasok na tayo sa loob. Parang dumadami ng bangag dito sa atin. Halika na.
Halika na. Saan nga kayo galing? Pwede pumunta sa Quiapo kung sino nakakakita kay Lolo Jose para di makulong ang ninong ko. May utang pa kaya sa akin yun? Aling Judy, pasensya na po kayo sa anak ko. Malakas pong magsalita eh. Eh, totoo naman, no? Baka ma-reclusion perpetua si Ninong Pepe. Paano na yung ekonomiya? Pasko, yung birthday ko! Eh, kahit tumigil ka na, baka gusto mong staplerin ko yung bibig mo, ha? Joseph, wala pa rin ba kayong nakikita? Eh, wala pa po eh. Marami na po kami napagtanungan. O hindi bale. Sigurado, may lalabas na testigo. Magantay-antay lang tayo. Salamat, Ekay, ha? Salamat, check. Oy! Adelita! Uy, parang hindi ko na yata nakikita ang buntot at sungay mo, ah! Che! Matandang ulyanin! Oh, Judy! Mukha naman yatang lantang pechay ka. Ah, siguro nabalitaan mo na, no? Nabibitayin na si Pepe? Adelita, talaga bang hindi mo ako titigilan? Alam mo, sa panahong ito, hindi kita uurungan. Ano bang gusto mo? Judy, hindi ako bababa sa level mo. As the saying goes, magkita na lamang tayo sa korte. I swear to tell the truth, only the truth, and nothing but the truth. Ayun nga po, nakita ko nga po sila. Sinong sila? Yung mamamatay tao na yan, at yung tatay niya. Objection, Your Honor. Miss Mayuga, please stop referring to the defendant as a killer. Sorry, Your Honor, na-carried away lang po ako. Nakita ko po kasi sila eh. Nag-aaway ng tatay niya. Tapos nagsisigawan pa sila doon sa labas ng bahay. Narinig mo ba kung ano pinag-aawayan ng akusado at ng biktima? Ang narinig ko, gusto na siyang palayasin ni Jose. Yan ang akusado na yan. Kasi masyado na siyang maraming ginawang kalokohan. Tapos nga pumasok na sila dun sa loob ng bahay. Tapos bigla na lamang kami nakarinig ng nagrarambulan sa loob ng kwarto. Doon mismo sa pinasukan nila. Ang pagkakamali ko lamang po, bilang kapitana, hindi man lang ako nag-usisa kung ano nangyari. Eh kasi naman, nagmamadali ho kasi ako, kailangan ko nang umalis. Your witness. Miss Mayuga, ayon sa iyong salaysay, nakita niyo nag-aaway kami ng aking ama mga 7:58 a.m., hindi po ba? Tama. Tapos pumasok na kami sa bahay, tama po ba? Tama. Tapos sabi niyo, umalis na kayo pagkapasok namin. Tama. Okay. So, hindi niyo nakitang umalis ang aking ama ng mga 8:15 a.m.? Tama. Objection, Your Honor. Defense is testifying. Sustained. Miss Mayuga, nakita niyo ba ang nangyari sa loob ng bahay bago kayo umalis? Hindi. So, hindi mo nakita na nag-away kami ng aking ama sa loob ng bahay? Nakita niyo ba na sinaktan ako ng aking ama? Nakita niyo rin ba na sinaksa ko siya? Nakita niyo ba yun? Hindi. Pero narinig ko nag-aaway kayo. Excuse me,
Kilala niyo ba to? Kilala niyo po. Baka kilala niyo po. Paki-contact na lang po ako if ever you see him nung isang araw po. Paki-contact na lang po ako Thank you. Pakibigay na lang din po. Miss! Wala talaga tito eh. Maghiwalay po kaya tayo tito. Baka mas makarami po tayo. O, sige. Pero huwag kayong lalayo, Mamaya, 30 minutes magkita tayo doon sa may bakery. Sige po. Okay? Sige po. Miss Mayuga, alam niyo po ba yung kasabihang liars go to hell? Objection, Your Honor. Sustained. Your Honor. Mr. De Jesus, please. Sorry, Your Honor. Gusto ko lang sana ma-relax yung witness natin kasi mukha pong medyo kinakabahan po siya eh. Objection, Your Honor. Hindi ako kinakabahan. Miss Mayuga, you have no right to object. Please proceed. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng perjury? Alam ko, hindi ako bobo. So, nagsinungaling na ba kayo sa buong buhay ninyo, Miss Mayuga? Relevance, Your Honor. Overruled. Please proceed, Mr. De Jesus. Hindi ako sinungaling kung yan ang gusto mong tumbukin. So kung ganon, masasabi niyo ba sa amin dito sa korteng ito kung ano ang relasyon niyo sa amin, sa pamilya namin, lalong-lalo na sa akin? Beg, Your Honor. Tinuturing mo ba akong kaaway, Miss Mayuga? Hindi. Bakit naman kita ituturing na kaaway? So magkaibigan tayo, ganon? Okay lang. Hindi nga tayo close. Minsan, nagkaasaran pa tayo. Pero that's what our neighbors are for, hindi ba? So, okay lang. So hindi totoong galit kayo sa akin at sa pamilya ko, Miss Mayuga, lalong-lalo na sa akin? Sabi niyo, hindi kayo sinungaling. Hindi nga. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Lalo na sa'yo. So hindi niyo na naaalala yung ginawa ng anak ninyo sa kapatid ko? Nung pinasok siya sa isang sako at kinalagkad sa motorsiklo, hindi niyo na maalala yun? Testifying, Your Honor. Overruled. I will allow it. Please proceed, Mr. De Jesus. Hindi totoo yun. Gawa-gawa mo lang mga kwento No. niyan. I have medical records to prove ang ginawa ng anak niya. Yung anak niyang bully, walang hiya at masama ang ginawa ng anak niya sa kapatid ko. Tumigil ka! Ikaw ang bully! Ikaw ang walang hiya! Ikaw ang mayabang! Ikaw ang mamamatay tao! Ikaw ang nagpabugbog sa anak ko, kaya nga kita pinakulong eh! Mabait ang anak ko! Mabait ang anak niyo. So kaya pala siya pinatay ng mga kaibigan niyang gang dahil napakabait ng anak niya. Your Honor! Mabait ang anak ko! Hayop ka! Dapat makulong ka! Dapat ikaw ang mamatay sa bilangguan! Dapat mabulok ka sa bilangguan! Yan! Hayop ka! Yan ang galit mo sa akin, kaya gumawa ka ng kwento para makulong ako, hindi ba? Objection, Your Honor! Miss Mayuga, that is unacceptable behavior in my courtroom. Wala na po kayo ibang tanong, Your Honor. Yung ba ka? Suwabe. You may leave the bench, Miss Mayuga. May nakita po kaming CCTV. Sigurado po ako. Mananalo kayo sa kaso niyo. Nakuha ko yung pangalan ng lalaking tumulong dun sa pamangkin ni Pepe. Dad! Halika na, pinagluto kita ng pasta. Ano ba na-receive text message ko? Mag-hangout tayo ngayon kasi may event sila Mami at si Kuya Dean. Alam mo bang pwede kong ipakulong ang daddy mo dahil nagkikita kayo? Wakey, Miss Venus. I just wanna let you know na kahit anong mangyari sa kaso ni Pepe, mahal ko siya. I will be by his side. Hindi ko siya iiwan. And you think, mamahalin ka ni Sari just like that? I will make her love me. She's gonna love me. She's gonna fall so hard that no one is gonna matter to her. Not even her family. Please stand. Due to all the evidences presented in this honorable court, I therefore find you